Tayo po'y sama-samang dumulog sa pananalangin sa Diyos, mga kapatid. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, minsan pa kaming nag-aalay sa iyo ng taus-pusong pasasalamat sa patuloy mo pong pagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Ama, sumasagala ang mga biyaya, pagpapala mo sa iyong bayan. Ang mga katwiran mong pumapanda sa aming mga puso at kaisipan. Mga katwiran mo, nagbibigay ng kapanatagan sa aming mga kalooban. Nakakapabuhay kami pa sa kabila ng loobin mo. Ang mga katwirang ito'y maingatan namin sa aming mga puso. At sana'y pahintulot mo, makapamuhay kami sa iyong pagkukupkup. Sa iyong pagkakandilig, huwag mo po kaming pababayaan. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming Ama na makauunawa sa aming kalagayan. Ibig po namin na magawa ang kalooban mo. Tulungan mo lamang po kami na ito sana'y aming may pagwakas. Makita mo kaming sakdal sa aming mga paggawa. Huwag nawang mangyaring ang aming mga kaisipan ay mapasama. Makita namin ang aming sariling maligaya sa paglilingkod sa iyo. Laging nagagalak sa pakikinig sa iyong mga banal na salita. Ala po, Panginoon, hawakan mong palagi ang aming mga puso. Hindi po namin kayang mag-isa na makapagtagumpay. At humihingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakataong nakagagawa kami ng pagkukulang at pagkakasala kaming mga puso. Ngayon po'y nagpatawad na kami sa mga nagkulang sa amin. Bendisyonan mo ang aming mga kapatid na mga dukha, ang mga ulila, ang mga babaeng bao, ang mga may katandaan na sa buhay, at ang mga may karamdaman. Sana po makaramdam ng kaginhawaan ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo sana kaming lahat, pati na ang aming mga panauhin na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Nakakaaranas kami ng iba't ibang uri ng mahigpit naming ipinakikiusap. Tulungan mo kaming ito'y aming malampasan. Mangyari nawa ang ibig mo sa buhay naming mga magkakapatid. Mananatili pong sa iyo ang pinakamataas na karangalan at kapurihan. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Maligayang araw po ng pagpapasalamat sa Diyos. Welcome sa Palawan! Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon, mga kapatid. Mga taga Puerto Princesa, mga taga Babuyan, Bahile, Bukana, Irawan, Kamuning, Langogan, Mangingisda, Napsan, San Carlos, San Manuel, Simpocan,
Santa Fe, Santa Lucia, Santa Monica, Tagbarungis, Talaudyong, Aburlan, Barong-Barong, Brooks Point, Kalasagen, Maasin, Nara, Bagong Sikat, Princess Urduha, Dumanguenya, Antipuluan, Malatgao, Upper Lapu-Lapu, Rizal, Sikod, Pinalingan, Gilingan, Batarasa, Kulandanong, Rio Tuba, Paho, Pinaglabanan, Quezon, Ginlogan, Española, Panitian, Santa Teresita, El Nido, New Ibahay, Manlag, Mabini, Sibaltan, Rojas, Bagong Bayan, Linapawan, Little Karamay, San Vicente, Alimanguan, Naonao, Taytay, Binuan, BCBs, Kalawag, Karoroy, Lugpon, Paulangon, Tabuk, Sader, Pamantolon, Pangayayan, Pirates Island, Tumbod, Buluang, Coron, Burabod, Santa Monica, Coron, Siod, Pangawaran, at Kulyon at Kuyo. Yan. Magandang araw po. Maligayang pagpapasalamat sa inyong lahat, mga kapatid, at maligayang pagkikita-kita. We love you all, mga kapatid sa Palawan. Salamat po sa mainit na pagtanggap. Talaga ngayon, upo na po kayo. 50 degrees na umaabot ang atin po ngayong temperatura dito sa Pilipinas. Medyo mataas po ang temperatura. Pero salamat sa Panginoon dahil mainit man, malamig man, ay nananatiling mainit ang ating pag-iibigan at maningas ang ating pananampalataya na tayo ay makapagtulong-tulong ng paggawa. Bumabati din po tayo sa ating mga kapatid at mga delegates dyan po sa ating chapel sa Apalit, Pampanga mula sa iba't ibang probinsya at rehiyon at mga distrito. Yung mga taga La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Ifugao at Kalinga. At sa Region 3, yung mga taga Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija. Sa Region 4, mga taga Laguna. At sa National Capital Region, yung mga taga District 2. Nagbati po sa inyong lahat. At Feliz Oferta de Asos, gracias aos irmãos ng pagpapasalamat sa mga kapatid sa Distrito Norte ng Brazil at sa mga MCGI kids and teens ng Brazil. Salamat sa Diyos sa inyong buhay, mga kapatid. Naway manatili kayong nababaon sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Pagbati sa ating mga kapatid sa Salcedo, Ecuador, sa anibersaryo ng kanilang lupal. Naway manatili kayong may pag-iisip na malinis, na laging tinutuloy ng mga mahihirap na may kabutihan at walang tinatanging tao. Araw po na pagpapasalamat sa mga kapatid natin sa iba't ibang dako na nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga lokal. Diyan po sa Shiga, sa Japan, sa Pori, sa Finland, sa Manhuyod, Negros Oriental, sa Inopacan, Leyte, sa Hipapad, Samar, at mga taga-Zone 2 ng Capiz Province, Napindan dyan sa Taguig, sa mga taga-Quezon sa Bulacan, at Concepcion sa Tarlac. At ganoon din po, umabati tayo dyan sa mga nasa San Jose, Costa Rica, kung saan nandun si kapatid na Antonio de Leon. Samantalang sa ating MCGI Charity Center sa Tuba, Benguet, ay naroon naman si kapatid na Perip Quaresma at Bradrino Gingab. Si Brad Roland Antonio nasa Hong Kong. Si Brad Mon Bernardo naman ay nandyan po sa Guatemala City sa Guatemala. Si Brad Noli Zabalia sa Tumaga, Zamboanga City sa Region 9. Si Brad Fred Cabanilla at Brad Rudy Alamares sa Villamor, Pasay City, District 3 ng NCR.
Si Brad Jerry Cabanyero ay nandyan ngayon, naiwan taong bahay sa MCGI Chapel sa Apalit, Pampanga, sa Region 3. Brad Danny Navales sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental sa Region 10. Si Brad Don Capulong at Brad Bobby de los Santos sa Nancamaliran, Urdaneta City sa Pangasinan sa Region 1. Si Brad Mel Magdaraog, Brad Robert Navo at Brad Lito Quezon sa Sorsogon City, Sorsogon, Region 5. Si Brad Sunny Catan, Brad Edwin Magdaraog at Brad Aga Kaakbay sa MCGI Charity Center, Valenzuela City, NCR District 1. Si Brad Josel Malyari, Brad Marvin Go sa Austin, Texas, US of A. At si Brad Rodel Mangiliman, Brad Tony Santos at Brad Bong Bodenia sa Salvador, Bahia sa Brazil. At si Brad Efren Baking, si Brad Resty Reyes, Brad James Cos at Brad Andy Perlada sa Puerto Princesa City, Palawan. Yan, kasama ng ating mga kapatid dito po. Salamat sa Diyos at awa ng Panginoon, nakapagsilbi tayo ng nasa 3,480 sa ating medical mission, mga kapatid. At meron pa po tayong continuation nitong ating medical mission kung loloobin ng Diyos bukas, May 3, dito po sa inyong lugar. At salamat sa Panginoon sa inyo pong pakikipagkaisa sa ating medical team na nakasama natin ngayon dito sa Palawan at makakasama pa rin bukas, mga kapatid. Salamat sa Diyos. At kaunting review po ng nangyari naman dito sa atin pong pagdalaw sa ating mga kapatid dito sa Palawan. Sa totoo lang po, first time ko pong maka-attend ng ganitong medical mission. Malaking bagay po talaga. Nakakahinga po kami. Naibsan po yung pag-iisip namin na kailan kaya ako mabubunutan, kailan kaya ako masasalaminan, kailan kaya ako matitingnan sa sakit ko. Almost isang pamilya rin kami nandito. Napakaganda po yung programa na ginawa po ng MCGI dahil lahat po ng buong Palawan naman iniikot niyo, diba? Kaya napakalaking tulong po yan na lalo pa po yung i-bless ni Lord sa ginagawa po ng team nyo. Sabi ni Pablo sa unang Korinto 3 at 9, tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. E di kung ano yung gawain ng Diyos, kasama po tayo doon. By doing such, nakaka-contribute tayo dun sa gawain ng Diyos. Ang role natin, ipahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin. Ito pong activity natin, this is the second time po na medical mission natin ngayong pagkakataon dahil part po ito ng pagpapasalamat ng Division ng Palawan. So sobrang saya po na alam natin na magpapasalamat tayo na meron tayong nagawang mabuti sa ating mga kapwa-tao. So maraming salamat po sa Diyos. Ano lang po, iniisip po kasi yung sinabi ni Kuya na habang may pagkakataon ka na makagawa ng mabuti, gawin mo na. Pero habang pinagkakaloban po tayo ng Diyos ng buhay at lakas, patuloy po tayo na gumawa. Ano yung kasihan talaga na gumaganap sila mga tungkulin nila. Yun po talaga yung nag-i-inspire sa akin na talaga magpatuloy pa at magsikap pa po talaga na gumawa po ng mabuti sa ating mga kapwa-tao at siyempre sa ating mga kapatid. Kuya, salamat po sa Diyos sa pag-akay niyo po sa amin sa mga aral na patuloy niyo pong
ipinauunawa, nakakapagpalakas po ng aming mga kalooban. Bagaman kami po dito sa Palawan, malayo, nararamdaman po natin na nakakabahagi po kami sa gawain. Ayan, maraming salamat po sa buong team ninyo, lalong-lalo na kay Kuya Daniel. Salamat talaga sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Loobin ng Panginoon, bukas po ang pagpapatuloy pa rin ng atin po namang pag-abot sa ating mga kapwa-tao dito sa inyong dako sa Puerto Princesa. At anunsyo na po natin kung loloobin ng Panginoon ang MCGI PWD Day. Sa May 31, 2026, araw po ng linggo, alas 9 ng umaga, Philippine Standard Time. Ang atin po namang tulong-tulong at sama-samang pagsisilbihan, atin pong mga kapatid na mga PWD. Yan. Kaya welcome po sa lahat ng mga kapatid nating PWD, maging anumang ng edad ninyo. Yan po ay kayo po naman yung amin pong sa tulong ng Diyos ay sama-sama po naman tayong magsisilbi sa ating mga kapatid na mga PWD. May 31 po, imbitado kayong lahat mga kapatid na mga PWD. Yan po ay mga libreng serbisyo para sa inyo at iba't ibang mga bagay na atin pong maaari namang maiabot na alalay sa ating mga kapatid na mga PWD. At nagpapatuloy pa rin po ang ating po namang mass indoctrination. Once again, welcome po sa ating mga panauhin. Salamat sa inyong pakikipagkaisa po sa amin. Ang ating pong mass indoctrination ay sinasagawa sa session po na ito ay nasa day 6 na tayo kung loloobin ng Diyos this coming Monday. 7 p.m. pa rin po yan, Philippine Standard Time. At agad na po tayo naman na magsalo-salong muli mga kapatid sa ating patuloy na pagdudulang ng mga aral ng Diyos at ating sama-samang pagsisikap na masundan natin yung mga bagay na dapat na atin pong magawa, maunawaan para higit natin pong mapag-ingatan yung ating mga pananampalataya, maingatan natin sa harap ng Diyos. Huwag nating kalilimutan, ito yung ating paksa na pinasimulan, kapatid na Rodel, kapatid na Josel, dito sa serye naman na ito na ating sinusubaybayan dahil mayroong importansya na maingatan ang ating pananampalataya. Dahil ang layunin ng ating pananampalataya, kagaya ng ating laging inire-reiterate, mga kapatid, yung sinasabi ni Pedro sa 1:9 ng kaniyang sulat na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya po, mahalaga na maunawaan natin yung kahalagahan ng ating pananampalataya dahil may kinalaman ito sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. May mga bagay na mawawala, maiwawala tayo mga kapatid kapag hindi natin maiingatan ang ating pananampalataya. At dito sa mga nakaraan nating mga pag-aaral, nakita po natin yung maaaring gawin ng kaaway para maialis tayo sa pananampalataya. Dahil yung ating pagsisiyasat sa ating mga sarili na sinasabi ni Pablo, siyasatin ninyo ang inyong sarili, yung sinasabi niya sa 13 at 5 ng 2 Korinto, kung kayo'y nangasa pananampalataya.
subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Kailan nasa atin maituturing ang ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Rodel? Kung tayo po'y nangasa pananampalataya, Kuya. Kung tayo'y wala sa pananampalataya, anong ibig sabihin? Wala rin po sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, kung tayo ay nasa ating Panginoong Hesukristo, nasa pananampalataya tayo. Kung wala tayo sa pananampalataya, ay wala sa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay isang bagay na hindi natin maitatanggi. Ngayon, mayroong collaterals, kapatid na Rodel. Kung babasahin natin yung nasa Roma, sa 8, kapatid na Rodel, ng Roma, pakitignan mo nga yung sinasabi dyan, doon sa 8 at puntahan natin sa 24. Opo. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Yan. Talon na tayo sa 34, kapatid na Rodel. Opo. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo. Yaong nabuhay na mag-uli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Ngayon, tuloy. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Yan, kapatid na Ang- Rodel. Opo. Dito sa tanong na ito, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kung tayo ay nasa pag-ibig ni Kristo, na kay Kristo ba tayo? Na kay Kristo po tayo, Kuya. Kasi nga, nandun tayo sa pag-ibig ni Kristo. Opo. Sino maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ano sabi, kapatid na Rodel? Ang kapighatian Maihiwalay ka ba ng kapighatian sa pag-ibig ni Kristo, kapatid na Rodel? hindi po. Sure ka? Oo nga po. Tatanungin kita, may naihihiwalay ba ng kapighatian sa pag-ibig ni Kristo? Opo, napabilis ang sagot ko. Meron po, Kuya. Oh. Ano, Brad Josel? Meron ba na naihihiwalay ng kapighatian sa pag-ibig ni Kristo? Kuya, napasunod po ako ng bilis sa sagot ni Brother Rodel kanina. Hindi man ako naka-open yung mic ko, sabay lang din po habang ako'y nakikinig. Ganon din po sagot ko eh. Pero ngayon, binabago ko na, Brother Rodel. Meron po pag napighati, talaga pong nahihiwalay kay Kristo. Sa realidad, nakita ko na rin po kasi yung kuya. Opo. Ano ba ang sabi ni Pablo? Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? May maghihiwalay ba sa atin o makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, kapatid na Rodel? Depende po ang sagot, Kuya. Pwedeng
Hindi, teka muna. Mahirap sa sagot. Dapat, eto, no? Di, sino maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, sabi ni Pablo? Meron ba? Kapighatian, kahapisan, pag-uusig, o ang kagutom, kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Hindi, sabi sa 37. Opo. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Bakit? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi, ano kapatid na Rodel? Ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tanong, may makapaghihiwalay ba ngayon sa atin sa pag-ibig ni Kristo, sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo na Panginoon natin? Wala po. Obra Josel, may nahihiwalay ba dahil sa kapighatian, sa ibang nilalang? Hindi na nga yung mga iba pang nilalang eh. Minsan pati yung mga mahinang nilalang lang eh. Yung mga chismosong nilalang lang eh. May naihiwalay ba sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo, yung mga chismosong nilalang? Meron po, kuya. Yun yata ang dapat ko sagot. Hindi pa rin ako sigurado. Ang tanong, hindi ba sinabi, kahit ang ibang nilalang, hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Oh. Makapaghihiwalay ba yun? Kahit na nga mga anghel pa? Huwag mo kakalimutan. Ano ba ang dyablo, kapatid na Rodel? Anghel po yun, kuya. Oo. Di ano ibig sabihin? Kahit pa yung mga anghel, kahit pa mga kapangyarihan, hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Opo. Ngayon, may naihihiwalay ba, kapatid na Rodel? Yung mga ibang nilalang, sabi ko nga sa'yo, hindi na nga yung anghel yung mga chismosong nilalang na lang. Sa realidad po, opo, kuya, may nahihiwalay sila eh. Are you saying hindi realidad ang sinasabi ni Pablo? Realidad din po yan. Hindi ba realidad yan sinasabi ni Pablo? Na kahit Tama ang po. kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. O kaya, kailangan po talaga ikinu-qualify, mga kapatid, yung mga katwiran at salita ng Diyos. Huwag po tayong mahatak ng mga hindi marunong makinig. Yung mga nakikinig na ang kanilang perspektibo o anggulo ng pakikinig kung saan nila gustong ibali yung kanilang mga tyope, yung kanilang mga gustong palabasin. Uunahin ko na, kapatid na Rodel, huwag mong kalimutan, ang sabi ni Pablo,
hindi makapaghihiwalay sa atin. Hindi naman niya sinabi, hindi makapaghihiwalay sa kanila. Opo, kuya. Teka muna. Pareho ba yung sa atin at sa kanila? Magkaiba po yun eh. Yan. Kaya may kaatin si Pablo na sinasabi niya na ang sabi niya, hindi makapaghihiwalay sa atin. Meron siyang kaatin na sinasabi niya na kahit yung kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, hindi makapaghihiwalay sa atin. O hindi meron siyang kasamang sinasabi niyang sa atin, hindi tayo maihihiwalay niyan, sabi ni Pablo. Kahit pa ang kataasan, kababaan, kapigatian, ang kagutuman, kahit ang mga kapangyarihan, kahit mga pamunan, kahit mga anghel, kahit kasalukuyan, kahit yung mga bagay na darating, hindi tayo niyan maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sino yung sinasabi niyang hindi makapaghihiwalay sa atin? Hindi ba, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Okay, pero ang realidad, may naihihiwalay. Opo. Tama? Tama po. Pero hindi si Pablo at yung kaatin ni Pablo, hindi sabi niya, tayo maihihiwalay niyan. Amen. Sino yung kaatin niya? Ang umpisa kasi ganito, 8:39 na yan kapatid na Rodel. Ang umpisa niyan, 8:1. Ang sabi sa 8:1, ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na nagsisilakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sino ngayon yung kapatid na Rodel na sinasabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin kahit ang kababaan, kataasan, hindi tayo niyan maihiwalay sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo na Panginoon natin. Sino yung kaatin niya? Sino yung sinasabi niyang hindi makapaghihiwalay sa atin? Sino yun? Di yung mga nakay Kristo Jesus, kapatid na Rodel, hindi tayo, ang wika nun, maihihiwalay. Bakit? Wala na nga anumang hatol dun sa na kay Kristo Jesus. Pagkatapos, maihihiwalay ka pa. Opo, kuya. Sino yung na kay Kristo Jesus? Ayun. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili, si Jesucristo'y nasa inyo? Kung nasa inyo, di na kay Kristo ka, kapatid na Rodel. Tama po. At wala nang anumang hatol doon sa mga na kay Kristo Jesus na nagsisilakad, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, na hindi yun maihiwalay, kapatid na Rodel, sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Bakit? Na kay Kristo Jesus nga Opo. Sino yung na kay Kristo Jesus? Hindi naman mahirap yung 1 plus 1 na yun, kapatid na Rodel, hindi ba? Ang na kay Kristo Jesus, yung nasa pananampalataya. Pag naialis ka sa pananampalataya, maialis ka kay Kristo Jesus. Pagka naialis ka kay Kristo Jesus, dahil nawala ka sa pananampalataya, maihihiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos, kapatid na Rodel. Kaya nga,
Di ba? Nahiwalay ang wika sila eh. Bakit nahiwalay? Nahiwalay sa buhay ng Diyos. Sa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Nangahiwalay, sabi dun sa 4:18 ng Efeso, sa buhay ng Diyos. Di nahiwalay, bakit? Sa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Ba't dumilim ang pag-iisip, kapatid na Rodel? Binulag eh. Bakit nabulag? Kasi hindi nagsisisampalataya. Di ba? Na kay Kristo ba yun? Paano ka ngayon mapupunta sa dilim? Sa kadiliman ng pag-iisip nila. Sa 8:12 ng Juan, ang liwanag, sabi ni Kristo, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman. Nakita mo, di hindi lalakad sa kadiliman, magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Hindi mahihiwalay. Bakit? Sumusunod ka nga Di ba? Pagka sumusunod ka, ando dun ka. Ngayon, paano mangyayari yon, kapatid na Rodel? Kung ikaw ay nananatili sa pananampalataya. Yan. Amen. Kaya po, ang susi, para wag kang maihiwalay, ng kahit na iba pang nilalang, kung yun ngang mga anghel, hindi ka kayang ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos Yung pakayang tsismosong matabil ang dila, na magulo pa sa isang kwartang abaka, at sa mga naglalamyer ng unggoy ang utak, yung pa makapaghiwalay sa'yo, hindi ka kayang ihiwalay nun, kapatid na Rodel. Kung ikaw ay nasa pananampalataya. Nasusundan mo, kapatid na Rodel, ngayon. Opo, kuya. Boundary na ako. Actually, napakaganda ng punto na to. Kasi, Di hanggang dyan na lang ating paksa. Pero naintindihan mo ba, kapatid na Rodel? awa po ng Panginoon, kuya. Kaya pala yun ang pinremis nyo yung 13:5 ng 2 Korinto, to establish yung punto na pag nasa pananampalataya ka, si Jesucristo nasa iyo. Na kay Kristo ka nasa iyo si Kristo Pag na kay Kristo ka, nasa pananampalataya ka. Pag nasa pananampalataya ka, na kay Kristo ka. Yun po ang isang established na punto na natutunan naman na natin nung nakaraan pa Kaya lang, may kinalaman ngayon dito sa inyo pong binuksan, kuya. Kasi, ewan ko kung nadinig ko na ba dati ito, pero hindi ko talaga siya ma-reconcile sa isip ko Bakit sinasabi ni Pablong hindi makapaghihiwalay, samantalang marami siyang binanggit kapighatian, kagutuman, tabak, etc. Pati ibang nilalang, pati mga anghel, hindi makapaghihiwalay ang wika sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Di walang makakapaghiwalay. Pero pagka titingnan mo talaga, meron bang nahihiwalay dahil sa kapighatian? Meron bang nahihiwalay dahil sa kagutuman? Dahil lang sa kagutuman talagang merong kumakain na ng nang ikahihiwalay na po nila Merong dahil sa kapighatian, pinapasok na yung hindi dapat pasukin, nahihiwalay tuloy. Nakakakita po tayo ng ganon. Meron dahil lamang sa tsismoso at tsismosa, wala naman siyang verification na kahit talagang merong nahihiwalay po talaga Paano i-resolve ito? Diba? Hindi naman pwedeng hindi totoo ang sinasabi ni Pablo. Salita ng Diyos yung sinasabi ni Pablo na ang tindi ng pagkakasabi. Pinagbabanggit niya yung kung ano-anong mga possibilities na yon. Tapos sabi niya, ang unang tanong niya, sino ang maghihiwalay sa atin? Sa pag-ibig ni Kristo, sino? Meron ba? Inisa-isa niya, kapighatian, kahapisan, pag-uusig. May naihiwalay ba sa pag-uusig? Meron. Tinakot na hindi na pamamanahan humiwalay Inusig Kagutom, kahubaran, panganib, tinakot na mawawalan ng trabaho, sisisantin, papalitan. Wala, bumigay. Di ba? Tabak. Tabak yung
Yun ang pampatay nung araw mga kapatid. Tinakot na patay, natakot, nahiwalay. Meron Pero si Pablo sabi niya, sino ang maghihiwalay sa atin? Hindi ko pinapansin po yung sa atin Merong kaatin si Pablo. Hindi niya sinabing, sino ang maghihiwalay sa kanila? Iba yung kanila, iba yung atin. So merong kausap si Pablo, kaatin niya. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kahapitan, kapighatian, pag-uusig, kagutom, kahubaran, panganib o tabak. Tapos sabi niya, gaya ng sa 37 na, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig, sapagkat ako'y naniniwalang lubos. Walang doubt si Pablo mga kapatid no? Na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, si Satanas anghel yan mga kapatid, kasama na siya dyan. Kahit si Satanas, hindi yan uubra. Kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang. Nilahat na ni Pablo hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So solid ito. Yung mga kaatin ni Pablo, walang kahit na ano pang pwedeng maghiwalay sa kanila. Kahit si Satanas pa, hindi sila pwedeng ihiwalay. Lalo na ng mga tsismoso-tsismosa lang. Hindi maihiwalay ito. Sino? Yung mga kaatin ni Pablo, yung mga kausap niya, mga kapatid. Sino ba ang kausap ni Pablo ditong kaatin niya na naniniwala siyang lubos, walang kahit anong pwedeng maghiwalay sa kanila sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo? Sino yon? Sabi nga ni Kuya, ang kausap dito, kung umpisahan mo, doon sa 8:1 ng Roma, ang sabi ni Pablo, ngayon ngay wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, na nangagsisilakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sinong tinutukoy niyang kaatin po niya dito? Yung mga na kay Kristo Jesus. Doon sa mga na kay Kristo Jesus, walang makapaghihiwalay doon sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus. Sino ba ang mga na kay Kristo Jesus? Babalik tayo ngayon doon sa natutunan na po natin. Siya sa atin ang wika ninyo, ang inyong mga sarili. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nanga sa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Siya sa atin yung sarili nyo kung kayo'y na nga sa pananampalataya. Ba't mo kailangan siya sa atin kung nasa pananampalataya ka? Kung nasa pananampalataya ka kasi, si Kristo nasa inyo. Kaya pag nasa pananampalataya ka, nasa atin si Kristo. Pag nasa atin si Kristo o na kay Kristo ka, nasa pananampalataya ka. Yun yung sinasabi ni Pablo sa 8:1 ng Roma, nakausap niya hanggang dun sa tinapos natin hanggang 8:39, na walang kahit na anumang makapaghihiwalay, kahit sino. Sabi niya, sino ang maghihiwalay? Wala naniniwala akong lubos. Pati ibang nilalang hindi makapaghihiwalay sa atin. Kanino? Dun sa mga nagsisilakad o dun sa mga na kay Kristo Jesus o mga nasa pananampalataya. Kaya pag nasa pananampalataya ka, na kay Kristo ka, nasa iyo si Kristo, na kay Kristo ka, walang pwedeng maghiwalay sa iyo. Bakit? May nahihiwalay kasi talaga Sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, nangahiwalay sa Diyos. Ba't dumilim ang isip? Kasi binulag ba't nabulag? Binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Hindi kasi sumasampalataya wala kay Kristo yon, nabulag, dumilim ang isip. Bakit? Pag na kay Kristo ka, sumusunod ka kay Kristo, hindi ka didilim. Sabi ni Kristo, ako ang ilaw ng sanglibutan. Sabi niya, ang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Hindi ka didilim kung na kay Kristo ka. Sumusunod ka nga sa ilaw Paano kang didilim? Pag hindi ka dumidilim, hindi ka maihihiwalay. Habang nananatili yung liwanag sa'yo. Sino yung naihiwalay? Yung mga hindi nagsisisampalataya. Yung mga nawala sa pananampalataya kasi nawala na sila kay Kristo. Pero kung na kay Kristo ka,
nasa pananampalataya ka. Walang makapaghihiwalay sa ating kahit na sino at kahit na ano pa. Naniniwalang lubos doon si Apostol Pablo na isa sa mga nakay Kristo Jesus o sumasampalataya, mga kapatid. Kaya ngayon, naiintindihan natin. Yung sinasabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin. Sino? Pero, bakit kami nahihiwalay sa pag-uusig? Alam na natin ang dahilan. Kasi kaya ka nahihiwalay, hindi ka kasi sumasampalataya. Hindi ka na kay Kristo. Pero kung sumasampalataya ka, nasa pananampalataya ka, nananatili kang na kay Kristo. Na kay Kristo ka, nasa poder ka niya. Sinong kukuha sa'yo doon? Bibitawang ka ba basta nun? Nasa kanya ka. Logically, napaka-powerful ni Kristo. Walang anuman sa kanya si Satanas. Well-protected ka. Basta na kay Kristo ka, basta sumasampalataya ka. Ano man ang pagdaanan mo, manatili kang sumasampalataya, manatili ka kay Kristo. Garantisadong walang makapaghihiwalay. Yun po, kuya, napakagandang punto nun. Salamat sa Diyos. Kapatid na Rodel. Kaya, ano ang tatrabahuhin ni Satanas? Alam niya, hindi niya maihiwalay yung sumasampalataya Opo. Hindi niya maihiwalay yun. Sumasampalataya yun Pag sumasampalataya, na kay Kristo yun. Hindi niya yun maihiwalay. Ano gagawin niya? Di tatrabahuhin niya, mawala ka sa pananampalataya. Opo. Di ba? Para lang ganito, kapatid na Rodel. Pag yan, habang yan ay, kita mo yung meron kasing glue, no, Brother Rodel, pagka natuyo, hindi mo yun basta mababakbak. Opo. Masisira mo na yung material, di mo mababakbak Pero, initin mo. Opo. Ito bibigyan kitang isang halimbawa. May sticker. Alam niyo po yung sticker, yung dinidikit. Lalo na yung sticker talaga na maganda ang pagkakagawa niya. Pag yan dumikit na, natuyo, bakbakin mo yan, masisira yan, pero hindi mo siya mababakbak ng buo. Kutkutin mo, pero hindi mo siya tanggalin mo, maalis mo siya ng buo. Kumbaga parang bago mo siya maihiwalay, patay na siya. Hindi mo na siya pakikinabangan. Bakit? Hindi mo maiaalis kasi siya ng buo na yun pa rin, yung sticker na yun na sobrang dikit. Pero initin mo. Pag ininit mo yon, makikita mo, sasama yung buong buo. Kasi nawawala yung dikit niya. Naiaalis siya ng buo. Ano po ibig sabihin? Kung ikaw ay sumasampalataya, na kay Kristo ka. At kung na kay Kristo ka, hindi ka maihihiwalay ng kahit na ano paman, sabi, kataasan, kababaan, hindi makapaghihiwalay sa atin. Bakit? Na kay Kristo ka. Ba't ka na kay Kristo? Sumasampalataya ka O ngayon, para maialis ka ni Satanas kay Kristo, ang babakbakin yung pananampalataya mo. Pag naialis ka sa pananampalataya, maiaalis ka kay Kristo. Pag naialis ka kay Kristo, hiwalay ka sa buhay ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ano babantayan mo? Babantayan natin ngayon talaga, mga kapatid, huwag tayong maialis sa pananampalataya. Amen. Kaya ano ang bilin ni Pablo? Alam ni Pablo yun Kaya nga ang sabi niya, di 8 yun, Pagdating na dun sa 14, ang sabi na niya, kapatid na Rodel, sa 22, ang pananampalataya mo na nasa iyo. Di ba pinanggalingan natin? Nando doon sa 8. Opo. Earlier verse nitong sulat niya sa mga taga-Roma,
Pagdating na nung 14, ang pananampalataya mo na nasa iyo, ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Bakit? Kapag ka ikaw naialis sa pananampalataya, ayun na. Maihiwalay ka na. Ayun ang magiging susi niya, paraan niya. Kaya tingnan ninyo yung naialis sa pananampalataya, nahihiwalay kahit na noon lamang mga matatabil ang dila. Pero kahit na gaano pang katabil ang dila ng kahit na sino, at kahit na sino pang demonyo ang magpatong-patong, kung nananatili ka sa pananampalataya, nananatili kang na kay Kristo, hindi ka maihihiwalay ng kahit na anumang nilalang. Kaya po, pinag-aaralan natin yon. Bakit? Ano ba ang isang ginagawa ng Diablo para ka maialis sa pananampalataya, kapatid na Rodel, sa pinag-aaralan natin? Pasasamain ang isip mo, tama? Tama po. Pasasamain ang isip mo. Kaya, pagka nakikita natin yung pagpapasama sa ating mga kaisipan, yan po ay sintomas na ng pag-aalis sa pananampalataya. At kaya nga pinag-aaralan natin, ang isa, kapatid na Rodel, na mag-aalis sa'yo sa pananampalataya dahil sa pagiging masama ng kaisipan, ang isang paraan ng pagpapasama, isa sa mga bagay na ginagawa ng kaaway para pasamain ang ating mga kaisipan, yung tayo ay mag-discriminate, yung tayo ay magtangi. Dahil kung tayo ay mayroong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, na kay Kristo tayo, hindi tayo maihihiwalay sa Kanya. Yamang kayo anwikay, may pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian, ay huwag magtatangi sa mga tao. Bakit? Kasi pag nagtatangi ka, ang sabi dun sa 4, kapatid na Rodel, nagkakaroon ka ng masamang pag-iisip. At pagka nagkaroon ka na ng masamang pag-iisip, maiaalis ka sa pananampalataya, maihiwalay ka kay Kristo. Merong ginagawang proseso. Kaya sisiyasatin natin ang ating sarili, babantayan natin. At isa yon sa ating binabantayan, kapatid na Rodel, na hindi tayo magkaroon ng kaisipang masama na mayroong kang pagtatangi. Kaya nga po alam ninyo, yung pagpighati sa dukha, naku, sabi doon sa, kapatid na Rodel, balikan natin, doon sa 19 ng Deuteronomio at 15, pakibasa natin. Opo. Isang saksi ay huwag titindig laban sa kanino man sa anumang kasamaan o sa anumang kasalanang kanyang pinagkasalahan, sa bibig ng 2 saksi o sa bibig ng 3 saksi ay pagtitibayin ang usap. Puntahan mo yung 24:14, kapatid na Rodel. Opo. Huwag mong pipighatiin ang isang nagpapaupang dukha at salat, maging siya'y sa iyong mga kapatid o sa mga iyong taga-ibang bayan na nangasa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa kanyang kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kanyang kaupahan, ni huwag lulubugan ng araw, sapagkat siya'y mahirap at siyang inaasahan ng kanyang puso. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Yan, kapatid na Rodel. Alam mo, isa yan sa mga tinatandaan ko na sinasabi ng kapatid na Eli noon pa, huwag mong pipighatiin yung isang nagpapaupang dukha
at salat, maging siya'y sa iyong mga kapatid o sa mga iyong taga-ibang bayan na nasa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuan. Sa kanyang kaarawan, ibibigay mo sa kanya ang kanyang kaupahan. Kung araw na dapat mo siyang upahan, ibigay mo yung upa mo. Kasi hindi magandang kaisipan yung dapat mong ibigay para sa dukha, hindi mo ibinibigay. Dahil hindi makakaangal sa'yo, dukha naman. Kaya alam mo, yung sinasabi dun sa 3:27, kapatid na Rodel, ng Kawikaan, ano sabi dyan, kapatid na Rodel? Ito po. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. O, ano ang sabi sa pagpapatuloy? Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. O, anong isip naman yung, ba't mo pa babalikin pa? Opo. Ano yun? Sige nga, halimbawa, ang sinabi, no, huwag mong ikakait yung mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Ibig sabihin, nasa iyo ng kapangyarihan para gawin mo. Magagawa mo na. Magagawa mo na. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, bumalik ka bukas. Ba't mo pa babalikin pa bukas? Para makapagtago ka? Nasa kapangyarihan na ng kamay mong gawin yung mabuti. Magagawa mo na dahil nasa kapangyarihan mo na eh. Sasabihin mo pa, balikan na lang bukas. Bakit? Anong reason? Wala lang, gusto kita makita ulit. Ganun? Oh. Naintindihan mo ba, kapatid na Rodel? Kaya nga, yung nagpapaupang dukha, huwag mong pipighatiin, mapipighati yun kung dun sa kaarawan na inaasahan niya na siya'y tatanggap ng kaupahan, hindi mo binibigay yung kaupahan. Nasa kapangyarihan mo na magawa, sasabihin mo pa, balik ka na lang bukas. Ba't mo pa babalikin bukas? Di mo ba naisip na pagbabalik yun bukas, kung yun ay namasahe papunta ngayon sa'yo, bukas mamamasahe siya ulit. Ba't mo pa kailangang pabalikin? Ano inaasahan mo? Bukas hindi na makakabalik dahil matutulog mamaya, babangungutin, mamamatay na, makakaligtas ka, ganun ba? Hindi ka na magbibigay? Mali. Kaya po alam ninyo mga kapatid, iyaan, pagka pinasok ka ng ganung kaisipan, yung pagkakaroon ng pagtatangi, lalo na sa pagkatao ng dukha. Sinasabi din niya ng Biblia, huwag kang magtatangi doon sa pagkatao ng dukha. Kasi pagka gano'n ang gagawin mo dahil dukha, itinatangi mo. Parang alam mo, kayang-kaya mo kasi dukha. Lalo na kung, sasabihin kasi nung iba, no, kapatid na Rodel, ano? Di ba? Hindi wanag Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol. Huwag kayong magtatangi, wika, ng pagkatao ng dukha. Sabi dyan sa 19:15 ng Levitico, kapatid na Rodel, ano? Biruin mo, dahil dukha, iniisip mo, kaya mo. Ang mabigat, pareho naman kayong dukha. Para bang yung namintas, sabing ganun, ang pangit mo. Nagsalita, yung maganda. Di ba, parang ganun, parang, hahamakin mo yung kapwa mo, lalo na kapwa mo dukha, pareho lang naman kayong dukha, itatangi mo pa, ikaw pang, alam nyo, ganun minsan nakakapangliit, minsan, pumunta ka ng ibang bansa, kung sino pa yung kapwa mo Pilipino, siya pang nagdi-discriminate sa'yo.
Pilipino din naman siya. Pero minsan ayaw pang magpahalata dahil mag-ano pa yan, mag-accent pa. You're not supposed to be doing that. Ganun. Di ba parang, alam na alam mo naman, bakit? Di ba ganun, ano? Kasi, huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay, di ba? Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay... Ayan. Minsan, ang nagdi-discriminate pa sa'yo, yung kapwa mo Pilipino. Na parang mas tunog Amerikano pa doon sa Amerikano talaga. At mas masungit pa kay Miss Tapia. Di ba? Ano po ibig sabihin, mga kapatid? Kung ine-exercise natin yung mabuting kaisipan, huwag po natin kalilimutan bilang sangkap ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, huwag tayong magtatangi sa mga tao. Huwag nating tatangi yung pagkatao, lalo na ng dukha. Kasi, kung ang Diyos kumikilala, mga kapatid, doon sa gumawa ka ng mabuti, naawa ka sa dukha, yun kinikilala ng Panginoon. Sabi niya, naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Babayaran ng kanyang mabuting gawa. O di pag hindi ka marunong maawa sa dukha, anong gawa yun? Mabuti ba? Hindi po. Ngayon, ano ang significance? Kasi yung pagtatangi, isang paraan yan na ginagawa ng kaaway para pasamain ang isip ng tao. Para maialis ka sa pananampalataya. Para maihiwalay ka kay Kristo. Pag hiwalay ka na kay Kristo, hiwalay ka na sa Diyos. Hiwalay ka sa buhay ng Diyos. Hiwalay ka kay Kristo, hindi ka magiging kamanggagawa ng Diyos. Bakit, kapatid na Rodel? Ano ba ang isang bagay na dapat nating maintindihan? Pagdating sa paggawa na dapat ay nasa isip mo, kapatid na Rodel, pagka ikaw gusto mong magawa yung gawa ng Diyos, maging kamanggagawa ka ng Diyos, ang sabi dun sa 14, kapatid na Rodel, ng Juan at Gis, basahin natin. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama? Nananampalataya ka ba, kapatid na Rodel, na si Kristo'y nasa Ama? Opo. Dapat lang, ano? Opo. At ang sabi niya, ang Ama, At ang Ama ay nasa akin. Ang mga Tuloy. salitang aking sinabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. kita mo, kapatid na Rodel, ang Ama pala, sabi niya, na tumataan sa akin, gumagawa ng kaniyang mga gawa. Kung ikaw ngayon, wala kay Kristo, kapatid na Rodel, paanong makagagawa sa'yo ang Ama? Hindi pwede po, Kuya. Paano mo ngayong magiging kamanggagawa ang Diyos Ama? Tayo anwi kay kamanggagawa ng Diyos. Kailan ka magiging kamanggagawa ng Diyos? Kung na kay Kristo ka. Bakit? Kasi si Kristo, sabi niya, ang Ama nananahan sa akin. Ang Ama na tumatahan sa akin, gumagawa ng kaniyang mga gawa. Nakita mo yon, kapatid na Rodel? Opo. Anong ibig pong sabihin, mga kapatid? Ganon ka-significant ang pananampalataya na hindi dapat mawala.
Pag nawala ang ating pananampalataya doon sa sinugo ng Ama, hindi natin magagawa ang gawa ng Ama. Bakit? Mahihiwalay tayo kay Kristo. Si Kristo na tinatahanan ng Ama na gumagawa ang wika siya. Ang Ama na tumatahan sa akin, gumagawa ng kanyang mga gawa. Papaano tayo ngayong maiaalis kay Kristo? Kung maialis ka sa pananampalataya. Pero kung nananatili tayo na kay Kristo, dahil nananatili tayo sa pananampalataya, kahit na ang ano pang ibang nilalang, hindi tayo maihihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kapatid na Rodel, kailangan magsisiyasa tayo. Na kay Kristo ba tayo? Ano ba ang dapat na makita sa atin kung na kay Kristo tayo? Eto, kapatid na Rodel, tingnan mo isang bagay. Eto, pag-aralan natin mabuti, mga kapatid, para we have all the pertinent na mga patotoo sa ginagawa natin na mga bagay sa buhay natin bilang mga lingkod ng Diyos na makumbinsi natin ang ating mga sariling dapat nating ipagpatuloy, kapatid na Rodel. Eto. Basahin mo ang sinasabi ng awit. 143, kapatid na Rodel. Opo. Walang pagsalang ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ang matuwid ay tatahan sa iyong harapan. Ano ang isang sinasabi ng Biblia, kapatid na Rodel? Walang pagsalang, ano daw? Walang pagsalang ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Yan. May pagsala ba yun? Wala po. Ang matuwid, walang pagsalang, magpapasalamat ang wika sa iyong pangalan. O ngayon, paano mo ngayon yan i-connect, kapatid na Rodel? Tanong, sino ba yung natutuwid in the first place? Basa tayo ulit. Gis 4 ng Roma, kapatid na Rodel. Opo. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Yan, kapatid na Rodel. Sino yung matutuwid? Yung sumasampalataya po. Kasi, una sa lahat, si Kristo, kinauuwian ng kautusan. Ano yung kautusan, kapatid na Rodel? Ang kautusan ay banal, matuwid, at mabuti. Yan, kapatid na Rodel. Ang kautusan na matuwid at mabuti, ang sabi, yung kautusan ang kinauuwian si Kristo sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Yung sumasampalataya, natutuwid. Kung natutuwid, matuwid o hindi, kapatid na Rodel? Matuwid po yun. Matuwid. Ano gagawin ng matuwid? Walang pagsalang ang matuwid ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Sino yung natuwid? Yung sumasampalataya po. Walang pagsalang ang sumasampalataya ay ano? Ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Ayan, kapatid na Rodel. Opo. Kaya, kapag ka hindi sumasampalataya, ayaw magpasalamat. Opo. Ano ngayon ang ibig sabihin, mga kapatid?
obligasyon ng isang sumasampalataya. Kung ikaw ay sumasampalataya, may obligasyon tayo na magpasalamat sa Diyos, kapatid na Rodel. Amen. Bakit? Ito, kapatid na Rodel, basa. 3 ng basahin natin ang sinasabi sa Kolosas, kapatid na Rodel, sa 3 at 15 na tayo muna. Opo. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Yan, kapatid na Rodel. Eto po, pansinin mo, kapatid na Rodel, maaari sasabihin kasi natin, araw-araw naman akong nagpapasalamat sa Diyos. Kasi pagkagising ko, nananalangin ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Bago ako kumain, nagpapasalamat ako sa Diyos. Bago ako matulog, nananalangin ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ano ba yung ginagawa mo na yun, kapatid na Rodel? Pananalangin po yung pagpapasalamat mo pagkagising, bago kumain, bago matulog. Ano yung ginagawa mo na yun? Ano po? Hindi ba nananalangin ka? Opo. Oh, nananalangin ka. Doon sa pananalangin mo, nagpapasalamat ka. Pero anong ginagawa mo? Nananalangin ka. Opo, nananalangin ka. Oh, nagpapasalamat ka lang, doon sa pananalangin mo, nagpapasalamat ka. Ano ba ang panalangin? Pagpapakilala ng daing sa Diyos, kapatid na Rodel. No? Pagpapakilala ng daing mo. Paano mo pinakikilala? Na may pagpapasalamat. Sabi sa 4:6 ng Filipos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Di yun, panalangin at daing na may pagpapasalamat. Kapatid na Rodel, pag sinabing ampalaya con carne, pag sinabing kapeng may gatas, ano yon, kapatid na Rodel? Kape po yun na may gatas, nilagyan lang ng gatas, pero kape yun. Yon, kapatid na Rodel. So, yung panalangin, daing na may pagpapasalamat. Mhm. Pero dapat nating maintindihan, kapatid na Rodel, meron talagang dapat na inihahandog na pagpapasalamat, kapatid na Rodel. Ang punto mo, pagpapasalamat. Dun sa pagpapasalamat mo, meron ka lang panalangin din. Pero ang talagang lundo mo, magpasalamat. Iba naman yung kape na nilagyan ng gatas. Pagka mas marami ang gatas, gatas na nilagyan ng kape. Tama po. Pag marami ang kape, nilagyan ng gatas, kapeng may gatas. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Ano ang ibig sabihin? Meron talagang may lundo. Ngayon, ang isang lundo, pagka sinabi, eto, kapatid na Rodel, ang sinasabi ni Pablo, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at
kayo'y maging mapanalanginin. Hindi po. Bagaman utos din ang pagiging mapanalanginin, pero sa puntong ito ang sinasabi ni Pablo, kayo'y maging mapagpasalamat. Amen. Opo. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo, awa ng Diyos. Oh. Bakit? Kasi kagaya lang ni David, hindi ba? Ihahandog ko ang haing pasalamat. Oh. Ano yung inihahandog niya? Hain po na pasalamat. Tatawag ako sa pangalan ng Panginoon, sabi niya. Paano? 116, 18, kapatid na Rodel ng awit. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buo niyang bayan. 17. Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasalamat at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. O di ito, hain na pasalamat. Paano? Sa harapan ng buo niyang bayan. Ano yon? Di hindi hain na panalangin, kundi hain na pasalamat. Pasalamat. Kung dun sa hain na pasalamat, may panalangin, pero yon, kapatid na Rodel, ay hain na pasalamat. Kung dun sa pananalangin ay may pagpapasalamat, yun ay panalangin. Kaya kung sinasabi, kayo'y maging mapagpasalamat, iba din naman yung kayo'y maging mapanalanginin. Diba, kapatid na Rodel? Sa pananalangin, may pagpapasalamat. Sa pagpapasalamat, may pananalangin. Pero may haing pasalamat na inihahandog bilang panata sa harapan ng buong bayan ng Diyos. Kaya nga, sa gitna ng kanyang buong bayan, inihahandog natin ang hain nating pasasalamat sa Diyos, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Amen. Bakit, kapatid na Rodel? Kasi, sabi ni Pablo, maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. At kayo'y, sino yung kayo'y, kapatid na Rodel? Di yung mga tinawag sa isang katawan, di yung isang katawan, kayo bilang isang katawan, kapatid na Rodel, ano? Kayo'y mapagpasalamat. Amen. Diba? O papaano ngayon tayo magpapasalamat, kapatid na Rodel? 17. Yan pa rin. 3:17 ng Kolosas, kapatid na Rodel. Basa tayo. Opo. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Ay, yun pala, kapatid na Rodel. Paano magpapasalamat tayo? Sa pamamagitan po ni Kristo. O kaya, yung isang katawan, kung saan tayo tinawag, ang sabi, kayo'y maging mapagpasalamat. Paano po tayo magpapasalamat? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. O sino ngayon yung makakapagpasalamat sa pamamagitan ni Kristo? Abete yung sumasampalataya dahil yun ang na kay Kristo, kapatid na Rodel. Kaya walang pagsalang ang matuwid. Ang sumasampalataya ay
pagpapasalamat. Paano? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, yun palang sumasampalataya, ang isang manifestasyon nun, kapatid na Rodel, mapagpasalamat yun sa Diyos. Amen. On the other hand, ang isa ngayong magiging signos ng naiaalis sa pananampalataya, ayan. Haba naman ka ng pasalamat kasi. Marami kang ganiri, marami kang ganon. Yan. Siyasatin mo ang iyong sarili kung ikaw ay nasa pananampalataya. Hindi mo ba alam na si Kristo'y nasa iyo? Hindi nyo ba alam na si Kristo'y nasa inyo? Nasa inyo si Kristo. Kailan? Kung kayo'y nasa pananampalataya. Maliban na lang kung kayo'y itinakwil na. Kaya alam mo, ang isang signos nun, kapatid na Rodel, yung binabakbak ka na sa pananampalataya, nawawala ka na sa pananampalataya, ayaw mo na sa pasalamat. Opo. Yan. Pero pagka ikaw nasa pananampalataya, laman ng puso mo ang maghandog ng haing pasasalamat sa Diyos. O edi, ano po ang ibig sabihin, mga kapatid? Ang isang babantayan natin ngayon, pag nagsisiyasa tayo sa sarili natin, kapatid, ikaw ba, may kagalakan ka pa ba sa puso mo sa paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos? Meron ka bang nararamdaman sa puso mo na ganon? Na kahit napagod ka na sa maghapon dahil medical mission pa ang ginawa, Pagdating ng pagpapasalamat, na yung pagpapasalamat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo maghahandog ng pagpapasalamat. At kaya natin magagawa yun kung nasa pananampalataya tayo. Otherwise, hindi po tayo makapagpapasalamat sa pamamagitan niya. O ngayon, kung ikaw nasa pananampalataya ka, mararamdaman mo yun, kapatid, na kahit napagod, mararamdaman mo sa puso mo, may galak ka sa pagpapasalamat sa Diyos. O kaya, kita ninyo, pagod na, subukan ninyo yung sumasampalataya. Pagkatapos ng paghahandog ng pagpapasalamat, kala mo pagod ka na pero pagkatapos ng pagpapasalamat, bakit parang meron kang extra power pa na nararamdaman? Ewan ko kung nararamdaman nyo. Pag hindi nyo nararamdaman, mga kapatid, pag hindi nyo nararamdaman, siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo'y nasa pananampalataya. Kasi, dapat ingatan natin yun dahil baka mapasama ang pag-iisip natin. Bakit? Tignan mo, diyan ka sasaksakan Hindi ba masama hindi ba masamang kaisipan ngayon yung, ba't naman kasi kailangan pa may ganun? Ba't kailangan pa ba ipakita yung ganito? Kailangan pa ba ipakita yung ganun? Humahaba tuloy! Magandang kaisipan? Di ano po ibig sabihin? Siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo'y nasa pananampalataya. Di ba? Kasi alam nyo, yung mga bagay na yan, sabi dun sa 1, balikan natin yung Efeso 1:18, kapatid na Rodel. Efeso 1:18, 19. Opo. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag,
kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Yan, kapatid na Rodel, yung naliwanagan ng mga mata ng puso ay isang bagay ang ating maaasahan. Malalaman mo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Nakita mo yun, kapatid na Rodel? Opo, kuya. May pag-asa sa pagtawag ng Diyos eh. Na alam mo yun kung naliwanagan ng mata mo. Kung naliwanagan ng mata mo. Opo. Ano ngayon ang isang pag-asa doon sa pagtawag ng Diyos? Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. At yung pag-asa mo, pinaghaharian ka ng kapayapaan ni Kristo. Na diya'y tinawag kayo. Opo. Di ba kapatid na Rodel? Opo. O di ano yung nalalaman mo? Yung pag-asa ng kanyang pagtawag. Bakit? Diyan ang wika'y tinawag kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Yung palang tinawag sa isang katawan, yung katawan kasi, kapatid na Rodel, na yon ang iglesia, yon ang sama-samang mga sangkap na inilalagay ng Diyos ayon sa kanyang minagaling. Yung katawan na yon, kapatid na Rodel, na tinawag, sinangkap ka sa katawan, yung katawan, nagiging mapagpasalamat yon. Bakit? Yung katawan, sino ulo, kapatid na Rodel? Si Kristo po, kuya. Si Kristo. Paano ba magpapasalamat? Sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga siya ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Kaya nga, tinawag kayo sa isang katawan. Sino ulo? Si Kristo. Kayo'y maging mapagpasalamat. Sino magiging mapagpasalamat? Yung katawan. Paano? Sa pamamagitan ng ulo. Sa pamamagitan ni Kristo. Kasi si Kristo ang ulo ng katawan. Kaya ang pag-asa ng pagtawag sa atin, bahagi nun, mga kapatid, yung paghahari ng kapayapaan ni Kristo sa atin. At dahil pinaghaharian tayo ng kapayapaan ni Kristo, ang palatandaan nun, nagiging mapagpasalamat tayo bilang isang katawan. Paano? Sa pamamagitan ni Kristo na siyang ulo ng katawan na ating pag-asa. Paano kang naliwanagan doon sa pag-asa ng pagtawag sa atin kung ayaw mong magpasalamat? Yung nagiging sangkap ng katawan, kasama ka dapat doon sa paghahandog ng pagpapasalamat. Kung ikaw ay naliwanagan, kapatid na Rodel. At paano kang maliliwanagan kung ikaw ay sumasampalataya? Pagka hindi sumasampalataya, nagdidilim. Bakit? Nabubulag ng kaaway. Kaya ang gagawin ng kaaway, aalisin ka sa pananampalataya para maalis ka kay Kristo, para maihiwalay ka sa buhay ng Diyos. Sumatotal, sama ka niya sa impyerno. Ganun ang mangyayari. Yun pa, papayagan natin na mangyari sa atin, mga kapatid. Huwag nawang mangyari. Para hindi mangyari yun sa atin, ano po ang dapat? Kailangan talaga natin lagi na magsiyasat sa ating mga sarili para tayo'y makapanatili sa pananampalataya. Huwag nating pabayaan, mapasama ang ating kaisipan. Kaya po, huwag maging masama ang isip natin sa paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos.
Huwag magkaroon tayo ng pagsasaksakan ka na ng kaisipan, meron pa ikang MCGI cares. Of course, you don't care. You're not part of the MCGI. You don't care. Diba? Ganun lang naman po yun, mga kapatid. At wala namang pinipilit. Bakit? Kasi ang Diyos hindi naman mamimilit din sa atin para tayo sumampalataya sa Kanya. Kasi may ganun talaga. Sino yun? Kapatid na Rodel. Basa tayo. Yung nasa Roma, balikan natin. Ang sinasabi dun sa 1 at 20, kapatid na Rodel. 21 na tayo. Opo. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Yan. Ano nangyari, kapatid na Rodel? Pinapagdilim pala yung mangmang nilang puso eh. Anong resulta? Kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan. Kaya pag ayaw ng pasalamat, kapatid na Rodel, ang ibig sabihin, nagmamatwid ang mangmang nilang puso na pinapagdilim. Kasi kung naliwanagan ang iyong puso, kapatid na Rodel, hindi ka, ang sabi, walang salang, walang pagsalang, magpapasalamat ang matwid. Pagka pinapagdilim, kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ano ang isang signos ng pinagdidilim na ang puso? Pinapagdidilim, kapatid na Rodel, ang pag-iisip, pinasasama ang isip, kaya dumidilim na ang puso. Ang isang sign, ayaw nilang pasalamatan ang Diyos. Ngayon, on the other hand, kapag ikaw ay naliwanagan, isang bagay po, dapat maintindihan natin, makilala natin yung pag-asa ng pagtawag sa atin. At ang isang nilalaman ng pag-asa ng pagtawag sa atin, ang paghahari ng kapayapaan ni Kristo sa ating mga puso, na ang palatandaan namang pinaghaharian tayo ng kapayapaan ni Kristo sa ating mga puso bilang mga tinawag sa isang katawan, tayo ay naging mapagpasalamat. Yan. O kaya ngayon, paano mo i-justify ngayon? Ba't kayo linggo-linggo na lang nagpapasalamat? Ganon ang sumasampalataya, kapatid na Rodel. Bakit ka hindi magpapasalamat? Kung sumasampalataya ka na wala naman tayong magagawa kung hiwalay tayo kay Kristo. Kaya tayo nandito, anong meron tayo dahil sa kabutihan ng Diyos. Kung naliwanagan ng ating mga kaisipan, huwag tayong magmapuri sa kayamanan, karunungan, kapangyarihan, kundi magmapuri sa ganito ang nagpapasalamat na kanyang nakikilala ako na ako ang gumagawa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Kaya, assessment, pagsisiyasat, examine yourselves. Isang paraan para masiyasat ang sarili natin, mga kapatid. Kung hindi ba pinagdidilim pa, pinasasama pa ang ating isip, tignan mo kung ikaw ba sa puso mo, nandun pa rin lagi yung kaligayahan mong
magpasalamat sa Diyos. Pagka hindi, pag wala kang ligayang magpasalamat sa Diyos, ay, ano yan, kapatid na Rodel? If symptoms persist, ayan, insult your doctor. Ganyan na ang mangyayari, di ba? Kaya po, alam nyo mga kapatid, ito po, dapat makilala natin para marunong tayo mag-diagnose. Ano ba yung pangpinanggagalingan para agad malapatan ng lunas? O edi ano ibig sabihin? Kung ayaw naman nating mapahamak, mauwi tayo sa pagkahiwalay sa buhay ng Diyos, balikwas tayo mga kapatid at ating papanumbalikin ang sigla ng ating mga pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sana po naiintindihan ninyo ang mga bagay na yan, mga kapatid. Meron tayo sanang pupuntahan. Hindi na pala natin basta matatawid, kapatid na Rodel, ano? Dahil ito po ay mahalaga kasi na mabigyan ng reiteration sa atin. Kasi baka yan ang gawing daan ng kaaway, kapatid na Rodel, ng Diablo, ano, na kasi sabi nga, wag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Alam nyo kung ba't nagbibilin si Pablo? Kasi sasaksakan ka ng pagod. Huwag tayong magkakamali, sabi ni Pablo, dun sa 6:9 po ng Galacia, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan magsisiani tayo kung hindi tayo manghihimagod. O ano ngayon ang isang bagay na nakapaloob diyan, kapatid na Rodel? Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. O di basahin mo ngayon yung nasa 50 ng awit. Nasa awit, isang mabuting bagay. Sa 92:1, kapatid na Rodel ng awit. Ano ang isang mabuting bagay? Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Ngayon, di ba maliwanag, iparallel mo ngayon. Sabi ni Pablo sa 6:9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon, umawit ng mga pagpupuri sa iyong pangalan. Ano ang suma total? Huwag tayong mapagod sa pagpapasalamat at pag-awit ng pagpupuri sa pangalan ng Diyos. Amen. Di ba ganon, kapatid na Rodel? Opo. Ngayon, ano ngayon ay sasaksak ng kaaway? Kapapasalamat lang naman nung isang araw Nung linggo-linggo na lang. Di ba? Kapatid na Rodel. Kaya nga makikita mo, ano kayo? Saan ka na naman pupunta? Punta ako, pasalamat Baka lumagpas ka na sa langit. Di ba? No? May mga ganong mga panunuya. Pero alam po ninyo, yan ay isang bagay na dapat aware lang tayo. Kung meron tayong awareness, mas madali po nating ma-determine. Pag pumapasok na yung mga bagay na isinasaksak ng kalaban para ialis tayo sa pananampalataya, masasabi nyo na, alam na this. Kaya dapat yon ang ating maging panuntunan sa buhay. Manatili tayo sa pananampalataya, manatili tayo na kay Kristo para hindi tayo maihiwalay ng kahit na anumang bagay sa Diyos. Kahit ng kataasan, kahit ng kababaan, kahit ng iba pang nilalang, hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kung mananatili tayo sa pananampalataya
at mananatili sa ating Panginoong Hesukristo. Samahan nawa tayo ng Diyos para makapagpatuloy tayo na maibandila ang karangalan ng Diyos na tumawag sa atin. At huwag nating kalilimutan ang katuparan ng hula. Sa kanila magmumula ang pagpapasalamat. Ang tinig ng nagsasaya. Aking pararamihin sila, sila'y hindi mangangaunti. Akin ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. Sila'y magiging aking bayan, ako'y magiging inyong Diyos. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya po, ang ating dalangin sa Panginoon, tayong mga magkakapatid, makapagtulong-tulong, makapanatili sa pananampalataya. Kaya di ba pinag-uusapan po natin, pananampalataya mo, pananampalataya ng bawat isa sa atin, maipaglingkod natin sa isa't isa upang ang inyong pananampalataya, ang aming pananampalataya ay maging kaaliwan natin sa isa't isa. Nakikita natin yan. Yan sinasabi ng apostol na si Pablo. Upang ang aking pananampalataya, yung pananampalataya ninyo, maging kaaliwan natin yung mga magkakapatid. Sana makapagpatuloy tayo, nagpapatibayan, nag-aalalayan, at nag-aaliwan sa pamamagitan ng ating pananampalatayang nananatili sa ating mga puso. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Walang salang ang matuwid ay magpapasalamat sa kanyang pangalan. Salamat sa Diyos ng walang hanggang pasasalamat. We love you all, mga kapatid. Salamat po sa mainit ninyong pagtanggap, mga taga-Palawan. Dalangin namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Umaasa po kami sa tulong ng Diyos, makabalik pa dito sa inyong dako. At loobin nawa ng Panginoon sa malapit na hinaharap, yung ating inaasa-asahan, ay atin na pong sa tulong ng Diyos din, ay maipaglingkod sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao dito po sa inyong dako sa Palawan. Dalangin namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Sa tulong at awa ng Diyos, mga kapatid, mayroon kayong mga kapatid sa pananampalataya na kasama ninyo sa pagdaing sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago tayo po muling sama-samang dumako sa pananalangin, mga kapatid, sama-sama tayong muling umawit. Awitin natin ng Jesus, Ikaw ang Pag-asa. Sa pagdating ng unos ng hangin at ulan, tanging pangalan mo, Ama,
Muli po tayong sama-samang umusal ng pasasalamat sa Diyos, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, alay po ng iyong buong bayan, Ama, ang isang walang hanggang pasasalamat sa iyo sa napakabuting kapalarang ipinagkaloob mo sa aming mga kaliitan. Kahit po kami ay mga hamak lamang, walang may pagmamalaki sa buhay na ito, itinulot mo amang makilala namin ang daan ng paglilingkod sa iyo. Tinawag mo po kaming isa-isa at pinulot sa karumihan ng aming mga paglakad, tinipon sa loob ng iyong banal na kapisanan. Sumibol po ang pananampalataya sa aming mga puso. Nagnasa kaming mapaglingkuran namin ng Diyos na pinagkakautangan namin ng loob at ng lahat ng kabutihan. Natuto po kami amang magmahal sa iyong mga banal na salita. Ang pangarap namin ay makarating po kami, Ama, sa ipinangangako mong buhay na walang hanggan. Salamat po, nagbago ang aming mga pananaw sa buhay, ang aming naging pangarap. Hiling ng aming mga puso, Ama, lagi mo po kaming samahan. Tulungan mo kaming makapagpatuloy ng aming mga paggawa. Huwag na kaming mapawalay pa sa iyong banal na kapisanan. Huwag mapasama ang aming kaisipan. Huwag mawala ang aming mga pananampalataya. Itulot mo, Ama, maipagwagi namin ang aming pakikipagbaka ng pananampalataya, lalo na po ang iyong mga anak na mayroon ng katandaan sa buhay, malaon ng naglilingkod, marami ng napagdaan ng mga pagsubok at kahirapan. Tamayan mo kami, Ama, sa mga panahon ng mga pakikipagbaka. Bigyan mo po kami ng iba yung lakas ng kalooban at matatag na pananampalataya na sa tulong mo ay makapagtagumpay po kaming mga magkakapatid. Lagi mo po kaming paglaanan ng iyong awa. Ipatawad mo nawa ang aming maraming pagkakamaling nagagawa sa buhay na ito. Pasensya ka na po, Panginoon. Nagpatawad na po kami sa mga nagkulang sa amin. Basbasan mo po kaming lahat. Lagi mo po sana kaming patnubayang mga magkakapatid. Magpagaling ka, Ama, ng karamdaman ng aming mga lupang katawan. At sana'y tulungan mo po kaming malutas ang mga alalahanin ng aming mga puso. Mayroong kaming mga daing bawat isa sa amin. Bahala ka na pong dumama, Ama naming Diyos, na nakakaalam ng pinakamabuting bagay para sa aming lahat. Mangyari ang iyong kalooban, Amang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasamang langit, ang biyaya
at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan paman.